Alright, magandang gabi sa inyong lahat dyan. And na Happy New Year pa rin kasi ano tayong yun, January 1, 2026. So maaaring marami dyan sa inyo mga kabayan, no, na andyan sa inyong mga probinsya ngayon at hindi pa umuwi ng Davao City. And curious ko kayo anong itsura ng Davao City ngayon. Is it traffic? Walang tao? O ano ba, no? So ito yun, ang sagot. So may kita ko natin dito na walang masyadong sasakyan, kundi lang, no? Like, wala galing dun sa may Quezon Boulevard papunta rito sa may Ecoland, wala tayo masyadong nakikita masasakyan, wala lang. So itong mga sasakyan na to, mga nakikita natin dito ng mga tao, ito yung mga naiiwanan or natitira dito sa Davao City. At yung iba naman dito ay siguro galing din probinsya, kakarating lang. So meron tayong nakita naman sa bus terminal natin, no? Davao City Overland Transport Terminal. At yun ang ating pupuntahan ngayon at ipapakita ko sa inyo. So dito tayo nakatayo malapit sa may Molton Bridge. So ito kasi ganito kasing oras, napapansin ko talaga lagi dito at alas 8, no. So napaka-traffic ang lugar na to dito. Maraming mga sasakyan. Pero this time wala masyado, no. So ngayon doon tayo sa may terminal area nang makita natin yung lugar. So dito muna tayo, yan ang intersection, isa yan sa pinaka-busy, pinakamatagal mag-go signal, no? Like siguro mga 3 minutes. So intersection ng Sandawa Road, GA Torres rather, no? GA Torres, Quimpo Boulevard, tapos ito naman sa Ecoland Bus Terminal dito na side. So ano yan, napaka-busy na crossroad, crossing or intersection, kasi ang dami ng mga pedestrians at ang dami din siyempre mga motorists. So yan po yung latest ganap dito sa Davao City, January 1, 2026. Ganap na alas 8 ng gabi. Diba may mga bus tayo nakita, madami-dami na din, mga Mindanao Star, mga Metro Shuttle bus nakikita natin na bumabiyahe. So maaaring yan ay paggarahe na. Yellow bus line. Meron din ditong bachelor tours. So yan po yung mga ganap lang dito within the vicinity of Ecoland Bus Terminal. Bali kinukuha natin yung mga dami ng sasakyan. So far nararamdaman ko na unti-unti na siyang bumabalik sa normal na mga happening sa Davao City, normal scenery or mga normal na mga senaryo. So January pa man ngayon, January 1, pero eto na, kita na natin yung mga tao parang back to normal na yung buhay, no? Back to busy na ulit. O may badyaw na nanlilimos na naman. Ayan, buburot siyan mamaya. Diba, may mga buses na, mga konduktor, no? So ano na sila, alert na. So ibig sabihin ng mga yan, ang ibang mga tao dito ay wala nang hangover, no? So nakatulog na ng maayos. For example ako, no, grabe yung hangover natin. At hindi lang sa mga alak kundi sa mga pagkain talagang mga napaka-unhealthy. Pero sige lang, may chance na bawi tayo, no? Bawi tayo sa mga no, mga dapat antioxidants, mga ganyan, no? Or mga rich in fiber na mga foods like fruits and vegetables. So mas marami ang papuntang downtown area kumpara sa mga galing sa downtown palabas. So ibig sabihin yan, itong mga sasakyan na naman nakita natin, sila ang mga sasakyan na may galing sa probinsya, particular sa southern part of Mindanao, no? So pangalan natin Socsargen, maaaring galing sila sa Socsargen, Cotabato province, gano'n, no? Cotabato and Barm region, maaaring galing sila sa Davao Occidental, maaaring galing sila sa Davao del Sur. At pati yung mga tao dito, mga pedestrians, no, marami na din. And even mga balot vendors, so andyan na rin sila, oh. Pista na yung mga soaking balot vendor natin sa Sandawa Road or dito sa may Ecoland Corner GA Torres. Sorry kung medyo confusing lagi yung aking mga kalye dito kasi nga binabago nila lagi. So ito GA Torres kasi yan ngayon, dati naman Sandawa Road. Diba? So pati Jollibee back to normal la, and ang galing, andyan pa rin yung mga Christmas lanterns nila, di pa rin nila tinanggal. Chinese by blood, Filipino by heart itong mga
Tunitan Kakchong. So yan, meron tayong nakitang bus dito bound for probinsya na yan. Dala ang mga wala pa palang pasahero, so papuntang garahe or galing yan siguro nag-deliver, no, ng mga pasahero from province. So dito naman na area from GA Torres, meron tayong nakitang metro shuttle bus na yan na nga, no, from garahe din or gagarahe pa yan. Tama, papuntang garahean yan. Wala na pasahero. Meron pala mga 4, 5. Yan o, kita natin. Diba? So meron silang 5 pasahero. Diretso na yan ang garahe. So, saan sila galing? Ba't sila dumaan sa diversion road? Okay, pedestrian. Sasakyan. Diba? Kunti lang. Kasi mostly talaga kapag ka normal days dito, walang holiday sa Davao City, lalo kapag ka peak hour, ang pinakamarami talagang mga sasakyan na nakapila doon talaga na area ito. Ito na side, galing sa may downtown. Pero ngayon, kung papansinin natin, mas marami ang mga vehicles na mga motorista nang nanggagaling sa southern part of Davao. Toril, Talomo, ang papuntang downtown area. So, ibig sabihin, ano sila, pabalik sa trabaho na bukas, Pizza Dos. So yan, multi-cab, may punuan na rin. Anong pizza ba ngayon? I mean, anong araw pala, no? So today is Thursday pala, no? So bukas, Biyernes, may pasok yata sa ibang mga sektor. Di ko alam kung private sector or anong sektor bukas ang may duty. Private sector parang wala eh. I mean mga government employees parang hindi yata sila bukas papasok. Kasi nga holiday. Bachelor tours. Sila. Yun lang yung dami ng mga palabas ng Davao City or papuntang southern part of Davao City, southern side. So ba't ko nasabi na papuntang probinsya, southern part or paigsit ng Davao City ang mostly na nandito dumadaan? Kahit pa alam naman natin na merong coastal road, no? So maaaring mga Kalinan, Mintal, papuntang Bukidnon, Buda. At yun. So dito na piniling dumaan kasi mag coastal road medyo malayo. Kasi ang sa mga papuntang north side din kasi doon ang daan naman makikita natin yan doon bandang Panakan, Sasa or Buhangin. So doon natin makikita yung dami naman ng mga palabas naman ng Davao City pa-exit papuntang north side of Davao, papuntang Davao del Norte, de Oro and Oriental and Agusan provinces and Surigao, ganun. So sa kabila galing yan sa mga Talomo, Toril, Santa Cruz, Davao del Sur, Digos. So back to Davao na sila kasi nga bukas trabaho na yan sila. Mga private sectors na, mga private company na mga empleyado. May trabaho sila bukas. I think ang saklaw lang talaga or yung cover lang ng holiday, declared holiday, non-working holiday sa January to ay yung mga government mga empleyado lang siguro ng gobyerno. So yun lang siguro. Thank you for watching. I have to say bye bye and ingat kayong lahat. Ay punta pa pala tayo sa bus terminal. So ito yung bus transport terminal natin dito sa Davao City. Overland Transport Terminal. Marami ng mga dumatakbong buses unlike kaninang kagabi, around alas 8, alas 7 ng gabi. Walang mga buses, sarado na ang terminal. At may mga masasakyan pa rin naman ang mga tao kagabi around alas 8, pero mga van ang biyahe ay papuntang Mati City for example. Napakamahal na pamasahe, like 100% mahigit kasi ang dating 300 to 350 pesos sa pamasahe nagiging 750 pesos na siya. So okay na siguro tayo, Kuta na tayo sa ating content for today's video. So yan lang ang ating latest ganap dito sa Davao City Overland Transport Terminal, January 1, alas 8 ng gabi. So all I can say, back to normal na. Slowly. Or back to normal. Ayan si ma'am, may dala na siyang malita. Panigurado yan, galing yan sa mahabang bakasyon, like wala pang December 24, baka nagbakasyon na yan, kaya ayan si ma'am. Paramdam natin sa kaya yung yung itsurang panalo, di ba? Galing. Congrats sa mga nakapagbakasyon. So next nating vacation ay March or April. Di ba yun yung yung Holy Week?
isang linggo din yun or 3 araw, mga 4 na araw. Ang iba, isang linggo talaga sasagarin nila yung ano no, yung bakasyon. So yun na yung pinaka malaking ano natin, pahinga na naman ulit sa trabaho at trabaho. Kasi ang mga negosyante, negosyo din naman nagpapahinga yung mga yan. Oh. I mean, nakapagpahinga pala, depende sa uri ng negosyo. Kung negosyo kang may sistema, hindi naman talaga stress ang mga may-ari o mga CEO. Ang stress lang mga empleyado. So that would be all. Thank you for watching and I have to say Happy New Year.